Natalia POV. Nasa labas ako habang nagsasampay ng aking nilaban, nang may pumaradang magarang kotse sa aming harapan. At natuwa ako nang mapagsino ang lulan ng sasakyang iyon. Lola, ikaw po pala. Kailan ka pa po nakabalik dito sa Pinas? Hindi magkamayaw na tanong ko, nang makalapit ako. Kahapon lang iha. At sinadya talaga kita dito. Alam kong magaling kang mag-alaga ng bata, at alam kong matutulungan mo ako, ani Lola Soledad. Nakilala ko ito sa Singapore, noong OFW pa lang ako. Natuwa siya sa akin, na nakita niyang may tinulungan ako ng matanda, na makatawid sa napakalaki na kalsada. Ano po ang ibig mong sabihin Lola Soledad? Nagtataka na tanong ko. Nangangailangan ang apo ko ng mag-aalaga sa anak niya. Walang tumatagal nito nga lang nakaraang araw, ay umalis na naman ang yaya ni Rafael. Paano? Mahilig man trip ang apo kong iyon. Naghahanap ng atensyon sa mga magulang, kaya lang busy naman sa trabaho, kaya bihira lang na makasama ng bata. Mahabang kwento ni Lola Soledad. Naguguluhan ako, pero hindi ko ipinahalata sa matanda. Gusto ko na rin sanang magpahinga bilang yaya. Sa dami ko ba namang inalagaan sa ibang bansa? Although mabait naman ang mga bata doon, pero nakakapagod pa rin sa katawan, ang pag-aasikaso. Tapos sabi pa niya, mahilig daw man-trip ang bata. Baka bago ako makalabas sa bahay na iyon, ay ubos na lahat ng buhok ko sa katawan. Hihintayin ko ang sagot mo hanggang bukas, Natalia. Pero sana ay pumayag ka. Malaki na rin ang tiwala ko sa iyo. Alam kong mapapatino mo, ang anak ng apo ko. Nakangiting sambit ni Lola Soledad, saka nagpaalam na rin kaagad. Sige po, Lola. Maraming salamat po sa pagdalaw. Isang tipid na ngiti ang naging pabaon ko kay Lola Soledad. Isang buwan pa lang akong nakakauwi, mula sa Singapore. Nagtrabaho ako doon bilang yaya, ng 2 batang lalaki, at 1 batang babae. Iniwan ko ang buhay ko dito sa Pilipinas, upang ipagamot ang nanay kong may sakit sa puso. At sa awa ng Diyos, ay naging successful ang ginawang operasyon kay nanay. Naging maayos na siya ulit. At nagpapasalamat ako, sa naging donor ng puso ni nanay noon. Ngunit nagamot nga ang puso ni nanay, pero puso ko naman ang nawasak. Tinanggihan ko ang alok na kasal, ng taong matagal akong minahal. Inalagaan niya ako, at nirerespeto. Pero ganun lang ang iginanti ko sa kanya. Napapaisip tuloy ako, kung kumusta na kaya siya ngayon. Nasaan na kaya siya? Pero hindi ko dapat siya iniisip ngayon, dahil alam ko na may asawa, at anak na siya. Flashback. Nay, ano pong problema? Masakit na naman po ba ang dibdib mo? Puna ko kay nanay. Nakita ko siyang napaupo, sa upuan naming kawayan, habang nakahawak sa kanyang dibdib. Wala ito anak. Huwag mo akong intindihin, nanlaki ang mga mata ko, nang bumagsak si nanay. Agad kong tinakbo ang kinaroroonan ni nanay. Sinalo ko ang ulo niya, na muntik ng nontog sa sahig. Inay. Ang inay ko. Tulong. Mga kapitbahay. Tulungan niyo po ako. Ang inay ko. Umiiyak na sigaw ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Wala akong alam sa first aid. O bakit Natalia? Anong nangyari? Dumating si Diego, na humahangos, nanlaki ang mga mata niya, nang makita niyang yakap-yakap ko na si nanay. Agad niya akong dinaluhan, at kinarga si nanay. Isinakay niya si inay, sa pampasadang tricycle niya. Kinuha ko lang ang bag ko, at sumakay na rin ako, upang maalalayan ko si nanay. Sumakay na rin si Diego, at pinaandar na ang tricycle. Mabilis na pinatakbo, habang panay ang busina sa kalsada, upang ipaalam na emergency ang kanyang biyahe. Nakatingin lang ako kay nanay, na walang malay. Itinapat ko ang tainga ko sa dibdib niya. Naririnig ko pa ang munting tibok noon, pero alam kong hindi na normal iyon. Mabagal iyon, kumpara sa tibok, ng normal na paghinga. Diego, bilasan mo si nanay. Sigaw ko na lang sa kanya. Pakiramdam ko, ay mawawalan ako ng nanay anumang oras. Naramdaman ko na mas lalo niyang binilisan, at mas amangay ang pagbusina niya sa kanyang tricycle. Inay, kapit lang po Huwag mo pa akong iiwan. Hindi ko po kakayanin. Umiiyak na ako. Todo hagulgol na ako. Nakayakap na lang ako kay nanay, habang wala pa rin siyang malay. Nandito na tayo Natalia. Sigaw ni Diego.
Huminto ang tricycle na sinasakyan namin. Agad na bumaba si Diego, mula sa likuran. Kinuha niya si inay, habang yakap ko. Binuhat niya, at agad tinakbo sa emergency. Nakasunod lang ako sa kanya. Nang makita naman ng mga nurse, at doktor, ay agad nilang dinaluhan ang inay ko. Kumuha sila ng stretcher, at agad na inihiga ang inay ko roon. Pinulsuhan nila, at hindi ko na naiintindihan ang mga sinasabi nila. Si Diego ang nakikipag-usap sa kanila. Kinabitan kaagad nila si inay ng swero. Sobrang layek na ako ng iyak. Nakahawak ako sa stretcher ni nanay. Itinulak na namin ito papuntang ICU. Hanggang sa naiwan na kami sa labas ng pinto, at sinabing maghintay na lang kami, dahil bawal daw kami pumasok sa loob. Umiiyak na lang ako, habang nakatanaw kay nanay, habang unti-unting sumasarado ang pintuan. Napaupo ako, habang nakasapo ang dalawang kamay ko sa mukha ko. Itinayo naman ako ni Diego, at agad na niyakap. Tahan na. Magtiwala lang tayo sa Diyos, magiging maayos din ang kalagayan ni Inay Lucila. Pagpapakalma sa akin ni Diego, habang hinahaplos ang likod ko ng kanyang kamay. Kaibigan ko si Diego. Palagi siyang naandyan sa tabi ko, sa tuwing kakailanganin ko siya. Namamasada siya ng tricycle, na pagmamay-ari ng kanyang tatay. Napakabait niya, at napakamatulungin, lalo na sa amin ni nanay. Makalipas ang ilang oras, ay halos sabay kaming napatayo ni Diego, nang bumukas ang pintuan yon, at lumabas ang isang babaeng doktor. Lumapit agad ako, at tinanong kung ano ang kalagayan ni nanay. Dok, kamusta po ang inay ko? Nagsusumamo na tanong ko. Tatapatan na kita iha. Malubhan na ang kalagayan ng iyong inay, at kailangan niyang maoperahan, sa lalo't madaling panahon. Kalmado pang sabi ng doktor, ngunit ang katawan ko, ay nanginginig na. Una kong naisip, ay kung saan kami kukuha ng pera, na pambayad, dahil batid kong hindi biro ang halaga ng isang operasyon. Sige po, Dok, gagawa po ako ng paraan, nanlulumong pahayag ko. Sige, puntahan mo na lang ako, kapag nakapagdesisyon ka na, kung kailan ang desisyon mo. I'll just check some patients, maiwan ko na muna kayo. Aniya nang umiti ng tipid sa akin. Salamat po, Dok. Mapait na turan ko. Nakasunod lang ako ng tingin sa doktor, habang papalayo ito. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Diego, nanlulumong saad ko, at muli na namang tumulo ang luha ko. Dito ka lang, baka sakaling may mahiraman ako ng pera. Napatingin naman ako kay Diego, nang magsalita ito. Hilim pa ang mga mata. Gusto ko mang tanggihan ang bagay na iyon, ay hindi ko magawa, dahil alam kong kailangan ni inay ng malaking halaga. Ilang sandali pa, ay ikanalma ko na ang sarili ko. Ayaw kong makita ako ni inay, na nanghihina ako. Kailangan maging malakas ako sa harapan niya, para hindi siya mawalan ng pag-asa. Sumilip ako sa silid, kung nasaan siya, at lalo akong napaiyak nang makita ang kalagayan niya. Ang daming nakakabit na apparatus sa katawan niya. May swero sa kamay, at meron din nakakabit na oxygen. Pumasok ako at dahan-dahan na lumapit kay inay. Umupo ako sa upuan, na nasa gilid ng hinihiga niya, at hinawakan ang kamay. Kapit ka lang po inay, may awa po ang Diyos sa atin. Gagaling ka, at magiging malakas pa kagaya ng dati. Matagal na panahon pa po tayong magsasama, kaya laban lang po ha. Nandito lang po ako para sa'yo. Madamdaming saad ko, kahit alam ko naman na hindi niya ako naririnig. Muli na namang nangilid ang luha ko. Kahit anong gawin kong pagpapalakas sa sarili ko, ay hindi ko magawa, lalo na kapag nakikita ko ang kalagayan ng inay ko. Natalia, kumusta na ang inay mo? Nagkamalay na ba? Tanong ni Nanay Teodora, na nanay ni Diego. Nakisuyo ako kay Diego, nabantayan na muna si inay kahit isang araw lang, dahil may kailangan lang akong puntahan. Noong isang araw ko pa ito pinag-iisipan. Wala pa rin pong malay si inay. Siguro dahil na rin po sa mga gamot, pero baka mamaya po, ay maging maayos na rin po si inay. Positibong sabi ko. Sana nga, Natalia. Sana nga, nalulungkot na sabi ni Nanay Teodora. Si Nanay Teodora, ay matalik na kaibigan ni inay. Kaya naman ganon na lang ang pag-aalala niya, para sa nanay ko. Sinabi niya rin na tutulong siya sa pagbabantay, kapag umuwi na si Diego.
Kinuha ko lang ang ilang dokumento sa bahay namin, at dumiretso na ako sa talagang pakay ko. Kung noon ay nagdadalawang isip pa ako, pero ngayon, ay buo na ang loob kong ituloy ito. Mabuti naman Natalia, at nagbago ang desisyon mo, ani ni Aling Martha. Kailangan ko po kasi talaga ng malaking pera, para sa operasyon ng inay ko. Makikiusap po sana ako, kung pwede rin akong makapag-advance ng pera sa inyo. Determinado na saad ko. Pwede naman iha, kaso hindi rin ako pwedeng magpahiram ng masyadong malaking pera. Nasaan na ang mga papeles na sinabi ko sa'yo, dala mo na ba? Kapag kuwan ay tanong ni Aling Martha. Opo, dala ko na ito po. Abot ko. Medyo nag-aalangan pa akong iabot iyon. Wala na sana akong balak ituloy ang pangangibang bansa, pero mukhang dito ako nilalagay ng tadhana. Hindi pwedeng wala akong gawin. Hindi pwedeng basta ko nalang panoorin ang inay ko, habang nauubos ang kanyang buhay. Nagpaalam na ako kay Aling Martha, dahil babalikan ko pa si inay sa hospital. Napatingin naman ako sa cellphone ko nang tumunog iyon. Mateo is calling. Nagdadalawang isip pa ako, kung sasagutin ko iyon o hindi. Napabuntong hininga ako. Tinitigan ko muna iyon ng ilang segundo, bago ko pinindot ang answered button. Hi babe. Bungad ni Mateo. Natigilan ako. Na-miss ko bigla ang boses niya. I miss you, babe. Did you miss me too? Masiglang sabi pa nito. Ako rin, na-miss din kita. Tila nagtatalo ang isip, at puso ko. Iniisip pa lang na matagal na mawawalay sa kanya, ay parang hindi ko nakakayanin. Pero mas hindi ko kakayanin, kung mawawala ang inay ko. Nandito ako sa bahay nyo, pero wala ka. Asan ka? Kasama mo ba si Inay Lucila? Natigilan naman ako, at napasapaw sa noo. Oo nga pala. Hindi ko pa nga pala nasasabi sa kanya, ang nangyari kay inay. Hindi ko kasama si inay. May inasikaso lang ako. Pauwi na rin ako. Hintayin mo ako dyan sa bahay. Sabi ko. Pinutol ko na ang tawag, at nagmamadaling pumara ng sasakyan. Excited akong umuwi. Kailangan ko na rin sabihin sa kanya, ang plano kong pag-alis. Nang makarating ako sa bahay, ay tahimik ang paligid. Napaisip naman ako kung nasaan si Mateo. Sabi ko hintayin niya ako dito. Umalis na kaya siya. Medyo natagalan din kasi ako dahil sa traffic. Naisip kong baka nainip na siya. Bagsak balikat akong binuksan ang pinto ng bahay. Pero pagbukas ko, ay nagulat ako, nang makita ko ang tatlo kong mga kaibigan, na sina Leslie, Abigail, at Cheris. Mukhang kararating lang galing sa ibang bansa, at dito na dumiretso. Surprise! Sabay-sabay na sigaw nilang tatlo. Nanlaki ang mga mata ko, nang isa-isa nila akong yakapin. Sa sobrang pagkagulat ko, ay halos hindi ako agad nakagalaw sa kinatatayuan ko. Nang makabawi, ay tumulo na ang luha ko. Namiss ko kayo mga bakla. Sabi ko, sabay hagulhol ko. Namiss ka na rin naman. Di ba girls? Ani Abigail. Oo, bakla, akala ko nga nakalimutan mo na kami. Sabi ni Cheris, na mahihimigan pa ng pagtatampo. Nawalan na kami ng balita sa'yo, after ng graduation natin. Mabuti na lang, at kinontak kami nitong si Mateo, dahil may surpresa daw siya para sa'yo, at dapat daw hindi kami mawawala, ani Leslie. Nang marinig ko ang pangalan ni Mateo, ay tila ngayon ko lang ulit siya naalala. Itinuro ni Leslie, gamit ang nguso niya ang kinaroroonan ni Mateo. Humarap ako sa gawin nito. Nakita ko siyang nakaluhod, habang may hawak na maliit na kahon, na kulay pula. Binuksan niya iyon, kaya napatikip ako sa aking bibig, at hindi makapaniwala sa nakikita. Natalia Bartolome, will you marry me? Malawak ang ngiting sabi ni Mateo. Ninamnam ko ang sandaling iyon. I was about to answer him a yes. Nang biglang pumasok sa isip ko, ang Inay Lucila ko. At ang plano kong pag-alis ng bansa. Nawala ang ngiti sa lobby ko. Maging si Mateo, ay naguguluhan na rin sa pagbabago ng reaksyon ko, habang nakatingin sa mga mata ko. Ang maingay kong mga kaibigan, ay tila napipirin, at nawalan ng boses. Patawarin mo ako Mateo, pero hindi ko matatanggap, ang alok mong kasal. Paano, Diego? Kayo na muna ni Nanay Teodora, ang bahala sa inay ko. Magpapadala agad ako ng pera, sa lalo't madaling panahon,
para maoperahan agad si inay. Habilin ko kay Diego. Tumango lang siya sa akin, na may lungkot sa mga mata. I had no choice. Wala akong ibang maaasahan, kundi sila lang dalawa ni Nanay Teodora. Wala na ang itay ko. Iniwan na kami ni Nanay. Ngayon ay wala akong ideya, kung saan na siya naroroon, kasama ang kabit niya. Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Tanong ni Diego, sa malungkot pa rin na tinig. Napabantong hininga ako, bago ko nagawang sumagot. Tumitig muna ako kay inay, na hanggang ngayon ay natutulog pa, bago ko ibinalik ang tingin kay Diego. Hindi na Diego, buo na ang desisyon ko. Para sa akin, ay wala nang ibang paraan, kung hindi pa ako kikilos ngayon, ay baka buhay pa ni Nanay ang maging kapalit. Hinawakan ko ang kamay ni Nanay. Si Diego naman ang narinig ko ang bantong hininga. Naramdaman kong hinawakan niya ang kaliwang palad ko. Pasensya ka na, Natalia, wala akong magawa para matulungan kay. Hamak na tricycle driver lang kasi ako, tinampol ko ang isang kamay niya, na nakahawak sa palad ko, kaya natigil siya sa iba pa niyang sasabihin. Ano ka ba Diego? Huwag mo ngang nilalalang, iyang pagiging tricycle driver mo. Marangal na trabaho iyan. Isa pa, malaki na ang nagawa mong tulong sa akin, at hindi iyon matatawaran. Sapat na sa akin, na palagi kayong nandyan ni Nanay Teodora, sa amin ni Nanay. Pampalubag loob ko sa kanya. Kung wala sila, baka hindi ko na alam ang gagawin ko. Malayo rin naman ang mga kamag-anak ni Nanay, at may mga sari-sarili ng mga buhay. Ayoko rin naguluhin pa sila, at pag-isipin pa. Nagpaalam ako kay Nanay, kahit hindi ko alam, kung naririnig ba niya ako. Maingat ko itong niyakap, at hinalikan sa kanyang noo. Damaloy ang munting luha sa mga mata ko, pero agad ko din na pinalis iyon. Marahang ngumiti, at ipinangako ko, na maooperahan siya, at mabubuhay ng masigla kagaya ng dati. Iniwan ko kay Diego ang ibang halaga, ng pera na hiniram ko kay Aling Marth. Kailangan ni inay iyon, bilang pang maintenance niya, habang hindi pa nauoprahan ang kanyang puso. Lula ng taxi, ay hinatid ako ni Diego sa NAIA. Paano? Mag-ingat ka doon ha. Huwag mong pababayaan ang sarili mo, dahil wala ako sa tabi mo para ipagtanggol ka, ani Diego. Natawa naman ako sa sinabi niya. Oo na, at saka salamat din, dahil lagi kang nandyan para sa akin. Mag-iingat din kayo ni Inay Teodora. Iparating mo sa kanya, ang taos-puso kong pasasalamat, sa pag-aalaga niya sa inay ko. Kayo na ang bahala kay Inay Lucila ha. Nahabag ako, at muli na namang tumulo ang luha ko. Huwag kang mag-alala. Aalagan namin ng mabuti si Inay Lucila. Umasa kang hindi namin siya pababayaan. Sige na. Huwag ka nang umiyak. Baka sabihin nila pinapaiyak pa kita. Nakakatawang biro pa ni Diego, saka kinuha ang panyo sa bulsa, at pinunasan ang luha, na tumulo sa pisngi ko. Bago tuluyang umalis, ay yamakap muna ako kay Diego. Bitbit ang malita, ay pumasok na ako sa loob ng airport. Muli akong lumingon sa paligid, inaasam ko, na sana bago ako umalis, ay makita ko man lang si Mateo, pero bigo ako. At ang nakita ko lang, ay ang kamakaway na si Diego. Muli akong kumaway sa kanya. At hanggang makalipad na ang eroplanong sinakyan ko, ay hindi ko si Mateo nakita, o nakausap man lang. Masakit sa loob ko na iwan siya, pero ito lang din ang alam kong paraan. Bukod sa pagiging yaya, ng 3 batang makukulit, ay may part-time job din ako sa gabi. At dahil nakapag-aral naman ako ng kolehiyo, ay nag-apply din akong tutor, para sa ibang lahi na gustong matuto ng salitang Ingles. Sa una, nangangapa pa ako, pero kalaunan ay unti-unti na akong nasanay, hanggang sa nag-amay ko na ang bansang Singapore. Nakaipon na din ako ng malaking pera, galing sa sahod ko sa pagiging yaya, at sa mga part-time job ko, pero alam kong hindi pa sapat iyon, para maoperahan ang inay ko. Hanggang sa makilala ko si Lola Soledad, na nakatira lang malapit sa bahay ng amo ko. Kapag ipapasyal ko ang mga alaga kong bata sa labas, ay lagi niya akong tinatawag. Madalas din kaming magkwentuhan, sa mga bagay-bagay, lalo na tungkol sa namimiss na niyang pamilya sa Pilipinas. Bihira na daw siyang dalawin ng mga ito. Isang araw nag-day off ko, ay naisipan kong lutuan siya ng paborito niyang pasta.
At naikwento ko rin sa kanya ang dahilan, kung bakit ako nag-abroad. Matutulungan kita sa bagay na iyan, iha. Maaari kitang pahiramin ng pera, para maoperahan na kaagad ang iyong inay, sabi niya sabay pinaikot ang pasta sa tinidor, at isinubo. Nagulat ako sa sinabi niya, at hindi makapaniwala. Hinawakan ko ang isang kamay niya, nakapatong sa table niya. Hindi ko na naisip ang hiya, dahil kailangan ko talaga ng malaking halaga. Talaga po, hindi po kayo nagbibiro, Lola Soledad. Hindi makapaniwala na tanong ko. Sa tanda ko ng ito, iha, hindi ko na magawang magbiro. Wala nang halaga sa akin ang pera, dahil na-fulfill ko na ang lahat. Mas gusto ko na lang ang makatulong, sa mga taong nangangailangan. Isa sa mga binibigyan ko ng tulong, ay ang Trinity Children's Foundation. Ang mga naandon, ay pawang may sakit, na nangangailangan din ng malaking halaga, para matustusan ang pangangailangan ng batang may malubhang sakit, ani Lola Soledad. Tunay palang napakayaman ng matanda. Nako, Lola Soledad. Hindi ko po kayang tanggihan ang alok mong iyan. Dahil kailangan ko po talaga ng malaking halaga ng pera ngayon, pero huwag po kayong mag-alala, dahil sa tuwing sesahad po ako, ay magbibigay din po ako sa inyo ng paunang bayad. Pagbibigay assurance ko pa, pero hinawakan niya ang kamay ko, at sinabi na, huwag ka nang mag-abala, iha. Trabaho ko na ang pagtulong, na hindi humihingi ng kapalit o kabayaran. Maluwag sa puso kong ibigay ang pera, na kailangan mo. Inabot niya ang munting bag niya. Binuklat iyon sa harapan ko, at nakita kong check ang laman yon. Mga blankong check, nalalagyan na lang niya ng presyo. At nanlaki ang mga mata ko, sa numerong isinulat niya doon. Inabot niya iyon sa akin ng nakangiti. Magsabi ka lang sa akin, kung kukulangan pa iyan. Ako na ang bahala sa iba pang gastusin ng inay mo. Batid kong mahirap ang buhay dito sa ibang bansa. Kaya naiintindihan kita, hiha. Hindi ko na napigilan ang luha ko, at sa sobrang tuwa, ay tumayo ako at lumapit sa kanya, saka ko siya niyakap ng mahigpit. Natawa siya sa naging reaksyon ko, pero ibinalik niya ang yakap, na binigay ko sa kanya. Mahigpit, at may kasama pang haplos sa likuran ko. Hilam ang mga mata ko, nang magpaalam ako kay Lola Soledad. Ngunit malawak naman ang pagkakangiti ko, na umabot na sa aking mga mata. Agad akong dumiretso sa bangko, upang ipapalit iyon. Tinawagan ko kaagad si Diego, upang sabihin na pwede nang magpa-opera si nanay. Hello, Diego. Good news. Pwede nang simulan ang operasyon ni nanay. Tuwang-tuwa kong balita. Talaga. Kung ganon, ay nakaipon ka na kaagad ng ganyan kalaking pera. Gulat na tanong ni Diego sa akin. Napalis man ang ngiti ko sa tanong ni Diego, at hindi ko na iyon pinagtuunan ng pansin. Dahil ang mahalaga sa akin ngayon, ay ang kaligtasan ni nanay. Pero ipinangako ko rin, na masusuklian ko rin ang kabutihan ni Lola Soledad. Hindi ko na sinagot ang tanong niya, sinabi ko na lang, na naipadala ko na ang perang kailangan ni inay sa operasyon. After a month, ay naging matagumpay ang operasyon ni nanay, kaya naman pumunta ako sa bahay ni Lola Soledad, para makapagpasalamat, sa kabutihang loob niya. Ngunit pagdating ko sa bahay niya, ang nakausap ko lang ay si Ate Flor, ang maid niya na naging kaibigan ko na rin. Nako, hindi na kayo nagpang-abot. Umuwi siya kahapon, dahil ikakasal daw ang paborito niyang apo, masayang-masaya nga, at sa wakas daw ay makakapag-asawa na rin ito. Kwento pa ni Ate Flor. Ganun ba? Sayang naman, hindi na ako nakapag-follow sa kanya. Ibabalita ko sana sa kanya, na successful ang naging operasyon ni nanay. Sabi ko, nalulungkot man, ngunit may tuwa pa rin sa puso ko. Huwag kang mag-alala, babalitaan kita, kapag nakabalik na si Lola Soledad. Hindi rin naman iyon magtatagal sa Pilipinas, dahil nandito na ang buhay nun. Dagdag na kwento pa ni Ate Flor. Kung ganon, ay mauna na ako. Baka inaantay na din ako ng mga alaga ko doon. Aalis daw kasi si Madam. Sumaglit lang ako dito. Nakangiting palm ko. Pagbalik ko sa bahay ng amo ko, ay napansin kong umiilaw ang cellphone ko. Sa sobrang pagmamadali ko, ay naiwan ko pala iyon sa ibabaw ng refrigerator kanina. Kukunin ko na sana iyon, nang magsalita si Madam Eunice, ang amo ko dito sa Singapore. Natalia, you take care of this first.
I will leave for a few days, and it might take me 1 week on my business trip. The children, don't leave them alone, okay? Bilin Madam Eunice. Okay, Madam, don't worry. I will take good care of your children. Please be careful on your business trip. Nakangiting palm ko. Ako ang humila sa malita nito, at inihatid sa labas patungo sa sasakyan niya. Binuksan ko ang compartment nito, saka binuhat ang malita nito, at nilagay ng maayos doon. In-open ko ang gate, saka yumuko sa amo ko, habang palabas ang sasakyan nito. Pagkawala nito, ay muli kong isinarado ang gate, at bumalik na sa loob. At hindi ko inaasahan, na makikita kong nag-aaway ang mga alaga ko. Nag-agawan na naman pala sa mga laruan. Hey, stop that. Yuki, saway ko sa pinakamatanda sa alaga. Tumingin naman ito sa akin, saka ibinaba ang hawak nitong figurine. What did Ate Natalia say to you? Malumanay na tanong ko. Don't hit the brother, and we must love each other. Sagot nito. Napangiti ako. Mabait naman sila, lalo at kakausapin ng maayos, at hindi pagagalitan. Ate Natalia, Ino hit me. Sumbong ni Yumi, ang pinakabunso sa magkakapatid. Ino, is that true? Malumanay na tanong ko, sa panggitna sa magkakapatid. Umiling ito. Sa kanilang tatlo, ito ang pinaka-sensitive, kaya hindi ako nagtataas ng boses sa kanya, kapag kinakausap ko ito. No, Ate Natalia, my toy just hit him, but I didn't mean to. Paliwanag naman Ino. Nakalabi pa ito, at tila nagpapaawa pa sa akin. Ngumiti ako sa kanilang tatlo, at pinagtabi-tabi silang lahat, sa gitna ng bilog na carpet na kulay brown. Yumi, Kuya Ino, didn't mean it, so don't be anger, okay? Apologize to each other, so that Ate Natalia won't be angry anymore, nakangiti kong payo sa kanila. Napangiti naman ako, nang sumunod sila sa sinabi ko. Nagyakapan silang tatlo. Pinaupo ko sila sa hapagkainan, at binigyan ang bawat isa, ng tig-isang scoop ng ice cream. Masaya silang kumakain, nang muli akong napatingin sa tumunog na cellphone ko. Sumulyap muna ako sa mga bata, bago ko sagutin ang tawag. Napakunot ang noo ko, nang makita kong galing sa Pilipinas ang numero, ngunit hindi nakarehistro sa phonebook list ko. Nag-aalangan akong sagutin, ngunit kalaunan ay sinagot ko na rin ang tawag. Hello, sino ta? Bungad kong tanong. Thanks God. Nakontak din kita. Kanina pa kita tinatawagan, hindi mo ba nabalitaan? Wala bang nagsabi sa'yo? Ano ba kasi yon, Leslie? Diretsuhin mo na nga ako. Kinakabahan naman ako sa'yo. Nako, hindi lang basta ka ba ang mararamdaman mo sa sasabihin ko. I caught her again. Ano nga kasi yon? Ikinasal na si Mateo. Nakabuntis. Natigilan ako sa sinabi niya. Nabitawan ko ang cellphone na hawak ko. Pakiramdam ko, namanhid ang buong katawan ko, kabilang na ang puso ko. Hello, andyan ka pa ba? Natalia, dinampot ko ang cellphone ko, at pinutol na ang tawag niya. Sunod-sunod ang naging pagtulo ng luha ko. Hindi ko malaman, kung tatawa ba ako o iiyak, dahil ako naman ang may kasalanan, kaya nangyari ito. End of flashback. Sige po Lola Soledad, tinatanggap ko po ang alok nyo, na maging yaya ng anak ng apo mo. Malugod na balita ko kay Lola Soledad. Tila nagulat naman ito sa tinuran ko. Talaga, iha, nako, maraming salamat naman kung ganon, hindi mo alam, kung gaano mo ako napasaya, sa pasya mong yan, maluha-luha ng sambit ni Lola. Pakiramdam ko tuloy, napakalaking pabor ng ginawa kong desisyon para sa kanya. Sa laki po ng utang na loob ko sa iyo Lola Soledad. Kulang pa po itong kabayaran. Kahit nga po yata walang sweldo, ay tatanggapin ko pa rin ang alok mong ito. Pabirong sabi ko kay Lola Soledad. Nako, ikaw talagang bata ka. Huwag mo nang isipin Leon. Sinabi ko naman sa'yo diba? Buhay ko na ang pagtulong. Dito na ako tumanda, dito na rin siguro ako mamamatay, masayang sabi ni Lola Soledad. Nakangiti, at talaga namang umabot na sa kanyang mga mata. Hinawakan ko naman ang kamay ni Lola Soledad. Lola, walang mamamatay, for life na po tayong mabubuhay. Pinisil ko ang kamay niya. Ngayon ay siya naman ang humawak sa kamay ko. Ana,
Ako'y matanda na, kaya tanggap ko na ang bagay na iyan. Nahimigan ko ng lungkot ang sinabi ni Lola Soledad. Ngumiti lang ako ng tipid, at tuluyan ko na siyang niyakap ng mahigpit. Saglit lang din ang naging pag-uusap namin ni Lola Soledad. Pagkatapos nitong bayaran, ang mga pagkain na in-order namin sa restaurant, ay nagpaalam na rin ito, at sinabing ay papasundo daw niya ako sa driver niya bukas. Wala rin naman akong nararamdaman na pagsisisi sa pagpayag ko. Ipina-take out ko ang mga pagkain, na hindi man lang nabawasan. Sayang din iyon. Mahal pa naman ang binayad ni Lola Soledad. Naglibot pa ako saglit sa mall, kung saan kami nagkita ni Lola Soledad. Namili ako ng mga bagong underwear. Medyo may kalumaan na rin kasi ang mga undies ko. Pati si nanay, ay binilhan ko na rin. Tiyak na matutuwa iyon, kapag nakita niya ito. Nang masatisfied na ako sa pamamasyal, ay nagpasya na akong umuwi. Sumakay ako ng jeep, at bumaba sa tapat ng paradahan ng tricycle. Paakay na sana ako sa tricycle ni Mang Tonyo, nang may pumihil sa braso ko. Napatingin ako sa brasong kulay brown, na may ugat-ugat. At alam ko na kaagad kung sino iyon. Nagangat ako ng tingin, at nakita kong si Diego nga iyon, na abot tenga ang ngiti. "Sakin ka na sumakay, Natalia," alok niya. Mariin ko siyang inilingan. "Naku, huwag na, Diego. Kapag dyan ako sa tricycle mo sumakay, tiyak na hindi ka na naman magpapabayad." Sito ko. Napakamot siya sa ulo. "Sige na, Natalia. Kay Diego ka na lang sumakay. Alam mo naman, nakaligayahan na ni Diego ang pagsakay mo sa tricycle niya, kahit walang bayad." Tudyo pa ni Mang Tonyo. "Mang Tonyo naman, nilalaglag nyo naman po ako kay Natalia eh." Nahihiyang sambit ni Diego, na hindi na ata natapos-tapos, ang pagkakamot sa batok. Nang may dumating na pasahero, ay pinasakay na ni Mang Tonyo. Kaya napilitan akong sa tricycle na lang ni Diego sumakay. O eto, Diego, bayad ko, sabay abot ko ng 100 pesos. Alam kong sobra ang binibigay kong pera, pero pakonsuelo ko na iyon. 20 pesos nga ayaw kitang pagbayarin, iyan pa kayang 100. Kaligayahan ko na ito, Natalia. Hayaan mo na ako sa gusto kong gawin. Napabantong hininga ako. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Sumusuko na sambit ko. "Sige na Diego, mag-iimpake pa kasi ako." Palom ko pa. Kumunot naman ang noo niya, dahil sa sinabi ko. "Bakit? Saan na naman ang punta mo? Kakauwi mo pa nga lang, tapos aalis ka na kaagad?" Nagtataka na tanong niya. Tinanggap ko kasi ang pakiusap ni Lola Soledad sa akin, sa pag-aalala ng anak ng apo niya. Alam mo naman, na malaki ang utang na loob ko doon, dahil siya ang tumulong sa akin sa pagpapagamot sa inay ko. Paliwanag ko kay Diego, kahit hindi naman na kailangan. Narinig ko ang malalim, na bantong hininga niya. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Ginaya niya ang sinabi ko kanina, pati tono ng pananalita ko. Sisikapin kong umuwi kada buwan, para dalawin si inay, syempre, pati na ikaw. Natigilan naman siya sa sinabi ko. Napakunot naman ang noo ko, sa reaksyon niya. Tumikim siya, at tila tinanggal ang nakabaykig sa lalamunan. Sana nga, Natalia, sige na, ipagpapatuloy ko na muna ang pamamasada ko. Anong oras ba ang alis mo bukas? Hahatid kita sa terminal ng bus, pahabol na sabi pa ni Diego. Nako, huwag ka nang mag-abala, Diego. Sasanduan ako dito ng driver ni Lola Soledad. Para daw hindi na ako mahirapan magbiyahe. Tanggi ko. Kita ko naman ang pagtango niya. Sa katuluyan ang nagpaalam. Sumakay na sa tricycle, at pinaandar na iyon palayo. Pumasok na ako sa loob ng bahay namin. Naabutan ko si nanay, na naglalaban ng mano-mano. Nay, bakit hindi niyo po ginagamit ang washing machine na binili ko? Di ba sabi ko naman po sa inyo, para hindi po kayo masyadong mapagod. Gamitin mo na po ito. Sermon ko kay nanay. Itinuro ko na ito sa kanya, kung paano gamitin, pero ayaw naman niya. Nako, Natalia, mas nahihirapan ako, kapag iyan ang gamit ko. Matagal bago matapos ang labahan ko, pakiramdam ko pa, ay hindi masyadong malinis ang damit. Saka mas gusto ko na ito. Nai-exercise din ako kahit papano. Pangangatwiran pa ni nanay. Hindi ko na nagawang ipagpilitan kay nanay, ang paggamit ng washing machine.
Nagpaalam na rin ako kay nanay, para sa pag-alis ko bukas. Wala naman akong narinig, na pagtutol sa kanya, bukod sa ipahinga ko rin daw ang katawang lupa ko. Dumiretso ako sa kwarto. Inilagay ko na sa cabinet ni nanay, ang panty na binili ko para sa kanya. Dumiretso ako sa kusina, para ihain ang mga pagkain na dala ko. Tinakpan ko muna, saka ko sinabi kay nanay na nakahanda na ang pagkain sa mesa. Alam ko na ang isasagot ni nanay, na busog pa siya, kaya tinungo ko na ang kwarto ko, para maihanda na ang mga dadalhin ko para bukas. Madaling araw pa lang, ay naka-ready na ako. Nagawa ko pang lutuan si nanay ng kanyang agahan. Sakto naman alas 7:30, ay dumating na ang driver ni Lola Soledad. Inalok ko itong kumain, pero tumanggi, at sinabing tapos na raw siyang mag-agahan. Hindi na rin kami nagtagal. Nagpaalam na ako kay nanay, na aalis na kami, dahil baka abutan pa kami ng traffic sa daan. Mag-ingat ka doon anak, tawagan mo ako lagi. Huwag mong kakalimutan na umuwi, kapag may time ka, paalala ni Papo. Opo nay, kayo din po, mag-ingat po kayo dito sa bahay. Yamakap ako kay nanay, bago ako sumakay sa kotse. Kumaway pa ako habang papalayo. Isinarado ko na lang ang bintana, nang nakarating na kami sa highway. Hindi ko na namalayan, na natutulog pala ako sa biyahe. Gin-icing lang ako ni Manong, nang nasa tapat na kami ng malaking gate ng mansyon. Nandito na po tayo, Ma'am Natalia, ani ng driver. Nahiya naman ako, dahil nakanganga pa ata ako, habang natutulog kanina. Hindi ko man lang nagawang kausapin si Manong, habang nasa biyahe. Umayos na ako ng pwesto. Kinuha ko ang salamin sa pouch ko, at tiningnan ang sarili. Thank God. Hindi ako nagmukhang haggard. Umangat ang tingin ko, sa mataas na gate nang bumukas iyon. Pinaandar na ulit ni Manong driver ang kotse papasok. Nang nasa loob na kami ng malawak na harapan, nang maisipan kong tanungin ang pangalan ni Manong, bago ako bumaba. Menard ho ang pangalan ko, ma'am. Nako, huwag mo na po akong tawagin na ma'am. Tuldok, pareho lang po tayo dit, Manong Menard. Magiging yaya po ako, ng anak ng apo ni Lola Soledad. Nakangiting imporma ko. Bumaba na ako sa kotse, at nakita ko agad si Lola Soledad, na lumabas sa malaking pintuan ng bahay nila. Hindi lang basta bahay L, dahil malaki din, at malawak ang kabuuan. Yamakap agad sa akin si Lola Soledad. Good to see you again iha. Halika ka sa loob, ani Lola Soledad. Hindi ako makapagsalita, dahil sa ganda ng nakikita ko. Bawat gamit ay pawang elegante. Hindi naman nabago sa akin ang ganitong kasangkapan, dahil sa pinagtatrabahuhan ko sa ibang bansa, pero mas mukhang elegante ang mga gamit dito. Halatang marangya talaga ang buhay ni Lola Soledad. Belinda, dalhin mo na muna itong malita, at mga gamit ni Natalia sa magiging kwarto niya, tawag ni Lola Soledad, sa tingin ko ay isa sa mga maid nila. Opo, Lola, agad naman itong tumalima, at sumunod. Hila-hila ang malita ko, at iba pang mga gamit ko. Halika iha, magtanghalian ka na muna. Batid kong pagod ka sa biyahe mo, ani Lola Soledad. Ang ngiti ko, ay naging ngiwi. Kung alam mo lang po Lola Soledad, na puro tulog lang ang ginawa ko, buong durasayon ng biyahe ko. Asikasong-asikaso ako ni Lola Soledad. Pakiramdam ko tuloy, ay bisita niya ako, at hindi magiging yaya ng apo niya sa tuhod. Nasaan po pala Lola, ang batang aalagaan ko? Pagkuwan ay tanong ko, nang matapos na kaming kumain, dahil sinabayan ako ni Lola Soledad. Mukhang natutulog pa ang batang iyon iha, pero kung gusto mo siyang makita, ay pwede mong puntahan doon sa kwarto niya. Pasasamahan kita kay Manang Chris Anta, ani Lola Soledad. Tinawag nito si Manay Chris Anta. Manang, pakisamahan mo nga itong si Natalia, sa kwarto ni Rafael. Agad namang tumalima si Manang Crisanta. Uminom muna ako ng tubig. Malawak ang pagkakangiti ni Manang, nang lumapit sa akin, para igiya ako papunta sa kwarto ni Rafael. Anak, mag-iingat ka dyan sa batang iyan. Mahilig man trip iyan, paalala pa ni Manang Crisanta, bago ako iwan sa tapat ng kwarto ni Rafael. Napalunok naman ako. Ang sabi naman ni Lola Soledad, ay natutulog daw. Kaya hindi muna ako nag-isip ng kung ano-ano.
Itinapat ko muna ang tainga ko, para marinig ang taong nasa loob. Napangiti ako, nang marinig kong tahimik. Wala akong kahit na anong ingay ang narinig. Pinahihit ko ang seradure ng pinto. Hindi nakalock iyon. Niluwagan ko ang pagkakabukas ng pintuan. Ganun na lang ang naging gulat ko. Nang paghakbang ko, ay dumulas ang paa ko, kaya naman napapikit na lang ako, at napaiyak, dahil sa sakit ng pagbagsak ko. Napahawak ako sa aking balakang, aray. Tanging nasambit ko. Tila namamanhid ang katawan ko. Isang malakas na tawa naman ang narinig ko. Tila tuwang-tuwa, sa naging pagbagsak ko sa semento. Anong nangyari iha? Dumating si Manang Crisanta, humahanggos, at hinihingal. Tinaakbo ata ang hagdan paitaas. Is that my new yaya? Wala naman pala siyang binatbat, sa mga naging yaya ko, Manang Crisanta. Nang uuyam na sabi ng batang lalaki, na panay pa rin ang tawa. Rafael, hindi maganda ang ginawa mo. Tingnan mo, nasaktan mo si Yaya Natalia mo, malumanay na sabi ni Manang Crisanta, habang tinutulungan akong makatayo. Unang araw ko pa lang, ito na kaagad ang inabot ko. Rafael, ano na naman ba itong ginawa mo? Napatingin naman ako kay Lola Soledad. Wala po, Lola, sinusubukan ko lang naman po, kung tatagal siya, tila nagtatampong tugon ni Rafael. Nakatayo na ako, sa tulong ni Manang Crisanta. Ngunit masakit pa rin ang balakang ko. Nang makaya ko ng tumayo, ay umalis na ako sa pagkakaalalay ni Manang. Ayos lang po ako, Lola Soledad. Ngumiti ako kay Lola Soledad. Kita ko ang paghalukip-kip ng bata. Nagmistula itong masungit, but I find him cute. Chubby kasi siya. Mataba ang pisngi, maputi din, at mamula-mula pa. Parang ang sarap pisilin, at panggigilan. Kita ko naman ang paglambot ng mukha ni Lola Soledad, pagkasabi ko nyon, bumaling ulit ako sa batang cute na si Rafael. Hi, I'm your Ate Natalia, your new yaya, but, I can be your playmate too. Nakangiting pakilala ko, pero hindi niya ako pinansin, at lalong pinalobo ang pisngi. Kaya lalo kong pinipigilan ang tawa ko. Sanay na ako sa ganitong bata. Yun nga lang, hindi ko naranasan kailanman, ang lumagapak ang balakang ko sa sahig. At dito na po nagtatapos, ang unang kabanata, ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.